Makaigan muli nagpaalala po ang Department of Health laban sa sakit na dengue. 47 barangay sa bansa ang tinukoy ng DOH na hot zones o yung mga lugar kung saan nakataas ang dengue yellow alert. At kaugnay niya, makausap natin live sa ating studio si DOH spokesperson Assistant Secretary Eric Tayag. Welcome back, Asik Tayag. Magandang umaga sa inyo, Igan. Magandang umaga sa inyong lahat. Morning. At yung yellow, dengue yellow alert, pati pala dengue parang bagyo na rin. Parang rainfall, Oo, parang rainfall warning. warning. Yellow, Naglabas orange. na rin kami ng listahan na Okay. tinatawag. Pag yellow alert, Yellow alert, ibig sabihin nun, kasi sinusubaybayan namin bawat barangay sa buong bansa. May isa o dalawang kaso sa isang barangay sa 4 na magkasunod na linggo. Yung po ay hudyat na maaring mauwi to sa outbreak o epidemic. Hindi po namin hihintayin yon. Kaya nagpa-abiso na kami sa mga pamalaang lokal na kung saan ay maaring kabilang sa 47 barangay ang mga yung sa bayan po nila na matuturing nating yellow alert. Ibig po sabihin yan, yung mga ospital po na malapit sa mga lugar na yan, kailangan po may dengue express lane. Para na sa ganon, pag lumobo pa yung dami ng kaso, maaasikaso kagad sila sa ospital sapagkat napaka-importanteng matingnan kagad at magkaroon ng desisyon kung yan ay pwedeng gamutin pa sa bahay o kailangan lang i-confine. Ulitin natin, Doc. 2 cases, 4 straight weeks. Yellow na 4 yun. consecutive weeks. 4 consecutive weeks. sa residente, anong gagawin nila pag yellow alert? Ayan, narinig na, yellow alert sa barangay namin. Anong gagawin ng residente? Unang-una, matyagan nyo po yung mga bata yan, lalo na sa datos ho namin, 5 to 14 years old, 38% ang tinatamaan po sa edad pong ito. Sa kabuuan po ng mga kaso namin. Pag may lagnat po, sinat, tingnan nyo may skin rash. Kahapon po, pumunta tayo sa San Lazaro Hospital. Hindi pa sila naglalagay ng dengue express lane sapagkat wala pa doon sila sa punto na 80 admissions a day. Nasa 20 to 40 admissions a day lang sila. Okay. Na pinakita namin yung batang parang may lechon yung balat. Yun ang skin rash. Pero yung mag-i-improve na yun. Parang bungang araw nag-uumpisa yung skin rash. May danger signs. Rhea, yung danger signs para malaman nung nanunood. Pag matamlay yung bata, tulog ng tulog, biglang sinikmura, wala naman dahilan, hirap huminga, nagbabalingoy-ngoy, dudugugi lagi. Danger signs po yun ng dengue, huwag yung babaliwalain. Pero sa bahay pa lang, may magagawa na po kayo. Yung oral rehydration salt solution, Orisol, pwede nyung painumin. Kung hindi naman, tuturuan namin po kayo magtimpla. 1 litrong tubig, sali mo sa pitsel, timplahan mo ng 6 na kutsaritang asukal, kalating kutsaritang asin, haluin mo yon, salin mo sa tasa, painumin mo yon habang naghihintay kayong pumunta sa doktor. Doon pa lang may hydration na ang Yun na yung batang Orisol. dengue. Kailangan pala ulit-ulitin natin yung ano na yan, payo Opo. nito. Pero Asek, sa monitoring ng DOH, mas tumaas ba ang dengue case? Papataas ba? 19% kumpara nung last year. Ito yung seasonal increase. We are just seeing the tip of the iceberg, ika nga. Tataas pa yan. Kaya nga naglabas na kami ng listahan. Bilang babala sa publiko, pamalang lokal, kailangan kumilos po tayo sapagkat baka lumobo pa yan. Sa ngayon, 70,697 na mga kasong nare-report, 308 na ang na-report na namatay. Okay. So, seasonal, you mean ito ho? Tagulang Ito po, tayo. talagang tataas po yan. Kaya pa naglabas po kami ng report sa 1 linggo, mas mataas po yan sa nire-report po namin ngayon. At asahan nyo po na itong listahan to, sana wag na pong humaba, pero patuloy kaming sinusubaybayan. Lalo na halimbawa dyan sa Davao City, di ba si Mayor Sara Duterte nagbigay na rin ng babala sa mga kasamahan niya sapagkat kailangan talagang ang mga barangay ay kumilos po talaga. Hindi po magagawa to ng pamalaan lamang. Diyan sa Davao City, dito sa Barangay 5A, poblasyon, Buhangin, poblasyon at saka Magtuod. So may listahan ho kami, punta ho kayo sa DOH website. Kung may katanungan sila, pwede silang tumawag sa telepono bilang 711-1001. Doc, panghuling paalala po siguro sa mga kababayan natin para malabanan natin yung dengue. Okay po. Ang aming kalihim po, Secretary po din Jean Rosel Ubial po ay nagpapaalala sa publiko, sa mga pamalaang lokal na sana po ay ating pamalaan po ang paglilinis. Hindi po yon yung paglilinis po na nagwawalis.
hanapin po natin yung natatambakan ng malinis na tubig, tambakan po natin yung ng lupa. Kung may drum ho tayong naiipon yung tubig doon, takpan po natin yan, tingnan natin yung mga lumang gulong, yung alulod, baka barado, sa loob at labas ng bayan, pagbasa po yung banyo, pwedeng dapuan po yan ng lamok na maaari po maglagak sila ng itlog. Kung may lagnat po, kailangan po talagang dalhin sa ospital para wag pong makagat, long sleeves, insect repellent, pwede po. Namimigay po ang Department of Health ng mga kulambong insecticide-treated mosquito nets yun para hindi po kayo makagat ng mga lamok. At ang mga pamalang lokal po, wag po kayong patumanggang nagfa-fogging sapagkat magkakaroon tayo ng problema niyan pag nagkaroon ng resistance at saka ang panganib po sa kalusugan niyan kung hindi maganda po ang pagkakagawa. Umasa po kayong Department of Health, maglalabas po kami ng listahan para na sa ganun po maabisuhan namin kayo. Ito po ay para po sa kaligtasan po nating lahat. Eh, yung gamot daw na nakakapagpagaling ng dengue, kamusta na? Yung bakuna. Vaccine. Okay, ito po ay pinilot namin sa 3 rehiyon. Ito ang Okay. Region 3, Central Luzon, Southern Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Ito ay para sa pampublikong paaralan, mga mag-aaral na nasa grade 4, age 9 or 10 years old. First dose pa lang naibigay namin. Second dose sisimulan sa October. Tapos sa 1 taon pa na matatapos. Napakaaga para malaman natin Kung anong effective benepisyo. ba? Samantala, hindi po sila exempted yung mga lugar na to. Hindi po ibig sabihin na nagbabakuna Ligtas na, tayo oo. doon. Hindi na tayo titingin sa Paglilinis. bakuran natin. Mga para lang po, binibigyan din po namin ng paalala. Okay. Maraming salamat. DOH spokesperson, Assistant Secretary Eric Tayag.